Hello mga kalutong bahay. Alam nyo ba ito ang pagkain na ito? Ito ay tinatawag sa amin sa Bisaya na lintok na budbud. Suman na lintok. Or suman tiktik. Ito ano na ako ng lubi. Ng niyog. Pinipiga ko lang ng mabuti para mapiga talaga yung katas niya. Kasi ito ang isabaw natin ngayon sa ating gagawing suman. Kung hindi pa pala kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe naman and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Tapos nito mapiga natin itong salain. Salain natin itong katas ng niyog na sinabawan ko ng mga 3 cups of water. Dito atin na itong salain. Ayan. Shout out mga kalutong bahay. At kukuha ako dito ng lintok. Lintok kasi tawag namin yan sa Bisaya. 3 tasa. Binigyan kasi ako ng aking pinsan doon sa pagpunta ko sa Masbati. Kaya ito ginawa kong suman. Ito na yung katas ng niyog na pinipiga ko. Nilagyan ko ng 1/2 ng condensed milk. At naglagay ako ng asin para pabalance ng tamis at alat. Naglagay din ako dito ng 1 teaspoon ng vanilla essence at ito tinunaw ko dito sa lagyan ko ng gata. At hindi ko napakita dito mga kalutong bahay yung 1 latang condense, inubos ko. Hindi ako gumamit ng asukar. Gatas lang ang nilagay ko. Mix ko dito sa mixture. Ayan, at dandahanin lang natin ang paglagay hanggang sa makuha natin ang consistency na ating kailangan dito. Lagay tayo ulit. Ayan. I-mix lang natin ng mabuti ito. Mix lang ng mabuti. Saka yellow pala ang mais na ginamit ko dito, mga kalutong bahay. Ito ay yellow, kaya yellow yung ating ingredients, ating mixture. Naging yellow siya. At gumamit tayo dito ng dahon ng saging. Ibalot natin dito sa ating lintok. At gumawa din ako ng filling natin sa ating suman na lintok na chocolate powdered milk para ilagay natin sa filling. Lagyan natin ng filling. At itong dahon, binabrasan ko ito ng mantika. Kaya ayan siya, oily siya. Para yung lintok ay hindi siya ito na.
i-adjust natin kasi sumobra yung ano. Baka hindi, mahirapan na tayo dito sa pagbalot. Itali kasi natin yan ang dulo, bawat dulo dito para hindi siya malagyan ng tubig. Same process lang yan mga kalutong bahay. Talagyan ko yan ng mantika para hindi siya dumikit sa dahon. Nag-brush ako dyan ng mantika. At yung dahon ay malinis yan ha. Pinunasan ko na yan. Para maging malambot siya, inano ko yan sa mainit na tubig. Na pinakulo ang tubig, nilagay ko yan ang dahon. Para ganyan siya, lumambot na siya. At yung tali niya, dyan din natin kinukuha dyan sa dahon. Ayan. Yung pagpalambot ng dahon, pwede rin gamitin natin ang apoy. Pero ako, pinakulo ang tubig ang ginawa ko. Ayan. Yan ang pagbalot. Para hindi mapasukan niya ng tubig. Ayan na siya. At same process lang din. Masarap ito mga kalutong bahay. Lagyan natin ng piling. Sa probinsya namin sa Bisaya, ito talaga yung kadalasan na magpagaling ng mais. Tapos mayroon yung mga number, may number 16, 14, at saka yung ito, yung tinatawag na lintok. Yan. Hindi talaga nasasayang ang mais. Namiss ko ito mga kalutong bahay. Nakagawa ako dito ng 8. Sa 3 cup ng lintok, 8 ang nagawa ko. At mag-steam na tayo. I-steam na natin ito kasi tapos na tayong nagbalot. At lutuin natin ito mga 45 minutes. Para siguradong naluto na siya. At inubusin ko na lang dyan pero mamaya ilipat ko yung 2. Isa na nating lutuin. After 30 minutes, binuksan ko. Tinignan ko kung okay na siya. Ayan yung 2, diba sinabi ko, ilipat ko tong 2. Kasi baka mahilaw siya. Ayan. At lutuin pa natin ito ng another 15 minutes para siguradong lutong-luto talaga siya. Ayan na. Luto na siya mga kalutong bahay. Medyo may lumabas na laman. Siguro hindi ko ito na balot ng maayos. Pero okay lang yan. Okay lang yan. At balatan na natin yung isa. Kita ko sa inyo kanyang luto.
ayan. Ayan ang mga kalutong bahay. Ang sarap nito. Pwede masarap sa kape. Sana nagustuhan ninyo ito, ang ating recipe ngayon, mga kalutong bahay. At sana nag-enjoy kayo sa panonood. Maraming salamat.